mahal ko kayo, kaya po ako nandito dahil I hope you can vote for me in the future. You need to register for overseas absentee voting in the Philippine Embassy. Yes? Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat dahil baka sa sobrang excitement natin, makalimutan ko po ang mga pagpapasalamat. Una po, ang pagpapasalamat natin sa Diyos. Dahil ibinigay niya ang araw na ito para sa ating lahat. Napakaganda ng panahon, walang ulan, pero yes ma'am, napakalamig. Opo. So sana humubarin yung jacket ko ma'am, pero sinabihan ako na mag-uniform daw ako habang nagsispeech. At alam nyo, marami kahapon sa buong mundo ang hindi na binigyan ng isa pang araw ng Diyos. Pero tayong lahat ay nagising ngayong umagang ito, bumangon at nagtipon-tipon dito sa Parliament Gardens para sa ating bayan. Maraming salamat sa Diyos. Pangalawang pagpapasalamat po ay ang pagpapasalamat ko sa mga organizers at volunteers ng ating programa ngayong hapon na ito. Nagpapasalamat po ako sa kanila dahil tinulungan nila kami na kumuha ng permit, makipag-coordinate sa Australian government at mabuo yung mga gamit na kailangan natin ngayong hapon na ito para sa ating pagtitipon. Pangatlong pagpapasalamat ko po ay para sa Australian Police dahil tinulungan nila tayo na maging maayos at maging mapayapa ang ating pagtitipon ngayong hapon na ito. Palakpakan natin sila. Salamat sa inyo. Ang pang-apat po na pagpapasalamat ko ay sa aking mga kasamahan sa Office of the Vice President dahil sa kanila ang pagod, walang tulog, pawis at hirap para makipag-usap sa ating local Filipino community dito sa Australia para sa ating programa ngayong hapon na ito. At ang panglima po ay ang pagpapasalamat ko sa aking mga fellow speakers. Narinig ninyo sila kanina at nandito din ang ating vlogger na si Maharlika mula sa United States at yung mga iba pang kasama namin kanina para magbigay ng mensahe sa inyong lahat. Ang susunod na pagpapasalamat ko ay sa inyong lahat. Mga kababayan, una po, pagpapasalamat sa patuloy ninyo na pagdarasal para sa kalayaan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat po sa inyong dasal araw-araw. Hindi lang dito sa Australia, sa buong mundo at lalong-lalo na sa Pilipinas. Napakarami po ng nagdadasal na siya ay maibalik na sa Davao City at sa Pilipinas. Ang pangalawang pagpapasalamat ko po ay mula po sa akin. Papasalamat ako sa suporta ninyo, sa tulong ninyo, sa kampanya ninyo, sa boto ninyo para sa akin noong halalan noong 2022 at sa patuloy ninyo na pagtitiwala sa akin kahit na marami ang
Sorry. Tapusin ko muna yung pagpapasalamat ko, mama. Sagutin kita. Kahit sa mga atake at pagpapahirap sa tanggapan ng pangalawang Pangulo, ay nandyan pa rin kayong lahat para suportahan ang aming mga programa, ang aming mga proyekto, at ang aming opisina, kasama na ang aking mga kasamahan sa Office of the Vice President. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang susunod na pagpapasalamat po ay mula po sa pamilya namin. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyong lahat, mga kababayan namin, sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Hindi lahat ay binibigyan ng pagkakataon na tulad ng binigay ninyo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte o sa akin man. At yun ay utang namin sa inyong lahat. Maraming salamat po, mga kababayan. Ma'am. We love you, Sarah! Duterte! 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 Ma'am, balikan kita sa budol, ma'am, ha? I-acknowledge lang po natin muna ang mga iba't ibang lugar, mga tiga iba't ibang lugar na pumunta dito sa Melbourne ngayong araw na ito para tumalo sa ating programa. Una ay yung mga tiga Melbourne. Yes! Pangalawa, yung mga tiga Sydney. Yes! Pangatlo, yung mga tiga Brisbane. Yes! Mga tiga Adelaide. Mga tiga Darwin. And mga tiga Perth. Okay, tulungan niyo ako kung meron. Canberra. Sorry, ma'am. Canberra. Hawaii. Sa Hawaii? Yes. From UK. Meron? Yes. Ay, sir. Dito muna tayo sa Australia at sa ibang. Yes. Meron pa akong hindi nabanggit sa Australia? Tasmania. Ang mga tagapagpangalaga ng Tasmanian Devil. Brisbane, nasabi ko na po. Queensland. New Zealand! Okay. Brisbane is in Queensland. New Zealand! Okay? Punta tayo sa Pilipinas. Sino ang tiga Region 1? Pangasinan, Ilocos Norte, Ilocos Sur? Saan? Ang mga tiga Cagayan Valley, Mountain Province, Ifugao, Kalinga, Isabela? Mga tiga Central Luzon, Nueva Pampanga? Sorry po, sorry. Ang mga tiga Southern Luzon. Ano ba Southern Luzon? Ay, sorry, ang mga tiga NCR, National Capital Region. Manila, Pasig, Quezon City. Yan, nasa gitna. Ang mga tiga Southern Luzon, Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, Bicol. Yan. Well represented tayo, no? Diyan lahat. Diyan lahat ng languages, ang dialect. Western Visayas, Panay Island, Negros Island, Siquijor, walang representative ng Siquijor, kailangan natin sila. Alam niyo na kung bakit? Mabuti nang nandoon sila sa Pilipinas. Mas marami yung aswang doon kaysa aswang dito. Nandoon yung mga aswang. Okay. Cebu! Bohol! Leyte! And Samar. Palawan? Romblon,
kami, Tata kong Romblon at Mindoro. Tita ko. Oo, papunta na tayo sa Mindanao. Unahin natin yung islands. Basilan, Sulu, Tawi-Tawi. Yan. Zamboanga City, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibuga. Lahat ng Zamboanga. Farm. Cotabato, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Lanao. Misamis, Oriental, Occidental, Cagayan de Oro. Bukidnon. Okay. Agusan del Norte, Agusan del Sur. Surigao del Norte, Surigao del Sur. Davao Region na lang naiwan, no? Davao Oriental. Davao del Norte. Davao City. Kaya pala bias kayo eh. I love Davao. Davao del Sur. Davao Occidental. Tama ba? Pero pa akong hindi nabanggit? Davao del Sur, ma'am. Digos. Ito ka dungong. Tacloban? Ma'am, Tacloban, kayo ang dahilan kung bakit nagkakaproblema ang sa representative. Kayo talaga, ma'am. Dahil sa inyo, magulo ang House of Representatives. Bakit daw ba ako nandito? Yun ang tanong nila lagi. Unang-una, wala po ako dito for the interim release. Pero nandito po ako dahil sa International Criminal Court at sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At dahil sa ating bayan. Dahil ang dami-dami nating, daghan kitang mulo, dami-dami nating reklamo, ang dami-dami nating gustong makita sa ating bayan, pero hindi natin nakikita yon. Gabi, meron kaming small meeting consultation. Dahil napakahalaga sa amin ang mga input, advice ng Filipino communities abroad. Bakit ba? Dahil kayo yung nakatira, nakatrabaho sa iba't ibang bansa. And therefore, you have seen the best of the world and the best practices of governments around the world. And what is our dream? What is our vision? To get that and do it for our country. Diba? Because kaming mga nandoon na hindi pa nakatira o hindi man lang nakatrabaho sa ibang bansa, hindi kami ang may monopolya ng kaalaman. Nandun sa napakalaking global community of Filipinos ang kaalaman kung ano ba ang pwede nating dalhin at gawin para sa ating bayan. Kaya po tayo nandito dahil din po sa bayan, para sa ating bayan. But before that, I would like to talk about former President Rodrigo Duterte and his influence in my life. Marami po ang nagtatanong, kamusta na si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Sinasabi ko sa inyo, hindi nyo pa siya nakita na ganito kapayat sa mga maalala ninyo sa kanya.
mga panahon na naging mayor siya, na naging vice mayor siya, na naging congressman siya, at naging president ng ating bansa. Bakit ba pumayat? Dahil unang-una, hirap siya sa kanyang kalagayan. Hindi naman kasi siya marunong ng gawaing pambahay. Hindi niya magawa yon dahil lahat yon ay ginagawa para sa kanya. Simula nang siya ay pinanganak. Simula sa ng nanay niya, papunta sa girlfriend niya, papunta sa asawa niya, papunta sa girlfriend niya balik. Nasaan na ba si Maharlika? Ito si Maharlika, meron siyang content sa away ng mga girlfriend no? Yes, ma'am. Sabi ko nga doon sa kasamahan ko, sabi ko, alam mo, talino talaga to si President Duterte. Hindi siya nag-asawa ulit. Nung sila ay naghiwalay ng nanay ko, hindi na siya nag-asawa ulit. And therefore, ngayon, wala sa kanila ang makapagsabi na siya ang pwedeng magmamay-ari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil lahat sila ay pare-parehong girlfriend lang. Kaya mga lalaki, kapag kayo ay pinalaya ng asawa ninyo, huwag na po kayo mag-asawa ulit. Diba? Asan ako? Oh, kamusta na siya? Ayun. Hirapan siya. Pangalawa, yung malamig. Kasi kahit daw may heater sa loob, pumapasok pa rin yung lamig doon sa kanyang kwarto. At pangatlo, yung pagkaluto ba ng pagkain ay hindi yung tradisyonal na Pilipino na luto. Naiintindihan namin na sinusubukan talaga doong detention unit na bigyan siya ng pagkain na magugustuhan niya dahil it's culturally appropriate. Pero syempre, sabi nga nung mga Pilipino na tiga-Hague, ang mga Dutch daw hindi marunong magluto ng kanin. Oo. Hindi daw sila. Pero nagpapasalamat kami kasi ilang araw lang na dumating si Pangulong Duterte sa Hague ay gumawa sila ng paraan na mabigyan siya ng kanin or rice sa kanyang meals. Kaya nagpapasalamat kami doon. And syempre, yung lungkot niya na wala siya. Yes, ma'am, isa din yon yung lungkot niya sa walang girlfriend. Pero may I just say, ma'am, no? Kasi magaganda yung mga lawyers niya. Yung isa is a Singaporean Spanish. So, Singaporean Spanish siya. Yung isa is Dutch. No? Oh, at araw-araw yun, bumibisita sa kanya. Sa detention. So every morning meron siyang lawyers conference at masaya ako dahil yun na nga ang problema ko, sir. Makaligawan ba? Matinik pa naman yon si PRD. So, baka pero sinabihan na namin sila. Winarningan ko. Ma'am, sabi ko, wag talaga kayo magpadala sa pambobola niyan, ha? May I just say na mga ang Pilipino na lalaki, mambobola talaga yan sila. Kaya, sinabihan ko na yung mga abogado, sir, kasi nakita ko na yung maganda maganda talaga. Sabi ko, huwag kayong magpadala sa mga Pilipino na lalaki. Dahil gagawin nila ang lahat na masuko mo ang bataan. Pero pag nasa kanila na ang bataan, ma'am, anong nangyayari?
Pumupunta sa Palawan. Punta sa Siargao. Pupunta sa Siargao. When you run in Yes. 28, Yes. on a corrupt free election. Yes. Everybody That is what we are working on, and that is what we are pushing for with our senators that are allied with the political party of President Duterte. Discuss ways where we can improve on the election. overseeing your election. Say Kaka-i-read na. Read ako kung gusto kong kanta. Yes, sir. We also know of that. There is some sort of foreign interference and influence in Philippine government and political affairs. And yes, as I said, we're discussing with senators, particularly Senator Amy Marcos, on how we can make sure that election results are credible. And we want to start it with the BARM elections, which are upcoming this year. Daw ma'am? Daw ma'am, di ko kadungog ma'am. Yes, election. BARM po tayo. Puno tayo. Yes. Filipinos living abroad can do overseas absentee voting through the Philippine Embassy. Ay, guwapa, gyap. Guwapa. Hindi rin yung gwapa-gwapa ma'am. Baka paminaw sa musiko ang mga. Ako din para magkuan ba, magtrabaho. Hindi rin gwapa-gwapa. But you know, may I just say, kagwapo ang skin ang bugnaw. Ang maganda ng kutis, ang malamig na klima. Na, alam mo ma'am, noong isang araw naglalakad ako, sobrang lamig niya, di ba? Gumaganda yung kutis mo kasi nagsasarado yung pores mo. Tapos naisip ko, sana ganito sa Pilipinas, no? Malamig sa mukha, malamig sa leeg, pero hindi malamig sa likod, hindi malamig sa lower back, hindi malamig sa tuhod. Di ba, ma'am? Dito lang yung lamig ba? Sa Pilipinas, dyan lang. Pag naglalakad ka, pero dito sa baba, kung saan masakit pag malamig, wala. Para maganda ang kutis lagi ng Pilipina. Hindi yung konting ano lang, konting init lang, meron na kaagad breakout, meron na kaagad. Lagi ma'am. Pwede ang bugnaw diri lang, ana. Yung malamig dito lang. Dito, dyan malamig. Pero dito sa baba, wala nang lamig. Kasi ma'am, sa totoo lang ma'am, gusto ko na talaga mag-jacket. Pero dahil nagtatrabaho ako ma'am, kailangan ko mag-uniform. Asan? His influence in my life. Unang-una, education. You know, when we talk about tiger moms, Asian tiger moms, where they demand academic excellence from their children. In my family, it was a tiger dad, not a tiger mom. Sinasabi ko sa inyo, sa sobrang bait talaga ng nanay ko, kahit gusto mong maging bulaklak, sasabihin niya sa'yo, go ahead, become a flower. Ganyan, yung nanay ko. Pero yung tatay ko talaga was really, I would say terrible in terms of driving the importance of education into my head. Really. Because ang sinasabi lang niya sa akin noon, hindi ka tao kapag hindi ka abogado o hindi ka doktor. Dalawa lang ang binigay niya na choices sa akin.
Swerte na nga kayo, yung mga nanay nyo, sinabi lang sa inyo nurse eh. So 4 na taon lang yun. Sa akin talaga, ang demand sa akin, abogado o doktor. So 8 taon yun. Ganun siya sa akin nung ako ay lumalaki. So ako din, wala din, pakiramdam ko rin, nung ako ay lumalaki at nag-aaral, wala din talaga akong choice. Maging abogado o maging doktor o hindi ka makakauwi sa bahay ng mga magulang mo. And therefore, wala kang libreng kuryente at tubig. Ganon yung pakiramdam ko. So, nagsimula ako sa med school and then I ended up sa law school and became a lawyer. And yun. Ang nakita ko na nagbago yung tatay ko sa paningin niya sa akin. The moment na nalaman niya na abogado na yung anak niya. Because apparently, sa mga more sa male lawyers, they find pride and honor kapag meron silang anak na abogado din, kahit isa man lang. And I think ganun din sa doctors. I do not know, but I think ganun din sa mga doktor. Kaya, wala nang ibang paulit-ulit na sinabi sa akin, tatay ko, kailangan mo maging doktor o kailangan mo maging abogado. So, it was a childhood with a tiger dad. Not an Asian tiger dad, not an Asian tiger mom. Ang pangalawa pong natutunan ko at paulit-ulit na sinabi sa akin ni Pangulong Duterte, sabi niya, you make your own history in this world. So therefore, sa lahat ng desisyon mo, ay hindi ka pwede magturo ng ibang tao sa mga maling nagawa mo sa buhay mo. Kaya ma'am, balik tayo sa iyo. Nagpapatawad ako ma'am. Hindi ko kasi alam na si BBM, hindi ko sinasabi ma'am ha, na kasalanan mo at binoto mo si BBM. Hindi ko alam ma'am, talaga totoo. Hindi ko rin alam talaga. Na, ang akala ko kasi, ang buong akala ko ma'am, dahil, syempre di ba, we had that dark past in our country. And the principal figure of that was Marcos Sr. So I was thinking that he would want a legacy that is better than what we had before. So, unfortunately, I did not vet properly my running mate, ma'am. But you know, I'm sure you have doubts about the Marcos already. But you know, ma'am, Senator Amy Marcos is a different individual altogether. And she was the one who was my friend, who is my friend since 2012. BBM I met in 2015. Before the 2020. Yes, ma'am, 2020. BBM I met in 2020 when they visited Davao City. So, yes. And as PRD said, you make your own history in this world, and I apologize for that decision, ma'am, to run with Bongbong Marcos. Asa man taga-Sigihor din eh? No, ma'am, lagi mo angkon mo. Na! Angkon na. Ma'am, budat-buduting. So that was the second influence
that you make your own history in this world. Hindi mo pwedeng sabihin, kasalanan ito ng tatay ko, kasalanan ito ng nanay ko, kasalanan ito ng asawa ko, ng boyfriend ko, kasalanan ito ng boss ko. Kasalanan, hindi. Paulit-ulit niya sinasabi sa akin, you make your own history. So you have to own up to all the mistakes, the decisions, good or bad, your life. That's true. Third. Ano nga ba yung third, ma'am? Di ka pwedeng umiyak. Kahit anong mangyari, hindi ka talaga pwede umiyak. You cannot cry at all. Ma'am, when I was 5 years old, and this is so traumatic for a 5-year-old. In fact, 5 years old, you don't have memories, diba? When you were 5 years old. But ako, ma'am, I do. So, nakatira kami sa GSIS, sa Davao City. Natutulog kami sa kasi maliliit pa kami ng kuya ko, natutulog kami lahat sa isang kwarto. So, ang katabi ni, dalawang kama yan, ganyan. Ang katabi ni Manong, si Mama. Wala pa si Baste noon, ma'am, kasi GSIS pa ito. So, this was in the 1980s. Early 1980s. Tapos, ako, and then si PRD. And then, you know, ang bata ba, hindi mo alam kung ano, hindi ko na maalala kung ano yung reklamo ko at ano yung, kung sa to akong sapot, di na ko makahinumdom. Pero, nabuisit siya sa akin, umiiyak ako, sabi niya, huwag kamiyak. Sabi niya, tas, di ba, I mean, sinusubukan natin huwag umiyak, di ba? Pero nandiyan pa yung, and then even sobbing is not allowed. Tough love. Oh, it's really tough love. But it helped me. It helped me become a better person. So you cannot sob. No sound at all. So you can cry, but only tears. But you cannot show the tears. You cannot sob. No, not allowed. So I was like, nagbako. And then he said, oh, I've had enough of this. You go out, you stay in the living room, and you sleep in the living room. So I was 5 years old, and then hanggang ngayon takot man ako sa cockroach, no? And I think kasalanan ito ng tatay ko ba? Takot ako sa cockroach. You know that flying cockroach? Huwag yung mga maliliit na cockroach na yung mga lumilipad, yung pag tiningnan mo siya, pupunta siya sa iyo. Yung mga ganyan na cockroach. And then, sent me out into the living room to sleep in the living room, and then he locked the bedroom door. So they can sleep peacefully, and then I can cry freely outside. Huh? Oh. And then when you're 5 years old, your imagination runs wild. It was dark. I cannot reach the light switch. So it was dark, and the only light is from the outside ba, the street light. And then I can remember, ang imagination ko, ang sobrang laki na daw ng mga cockroach. Mga ganyan na, yung imagination mo, tapos habang natutulog ka, gagapang sila lahat sa iyo, mga ganyan. So, ganun siya. Hindi ka pwedeng umiyak at hindi mo pwedeng ipakita ang iyong mga luha. Noong isang beses, magkasama kami ni Kitty na bumisita sa loob ng detention unit. And then sinabi ko sa kanila, kay Hanilat at kay Kitty, huwag kayo umiyak ha, kasi ayaw niya. Sinabi niya sa akin kasi nung unang mga araw na nandun siya, ako lang yung bumibisita. Paulit-ulit niya sinabi sa akin, ayoko bumisita sila kasi alam ko mag-iiyakan. Sabi ko, ako nang bahala, sabihan ko sila. And then this Kitty, hindi niya napigilan isang beses, hindi niya napigilan talaga. She started, pero nandun siya sa likod ni PRD. And apparently, narinig ni PRD. Kasi sinabihan siya, you know what, your tears don't help. So sabi ko din sa kanya, told you not to cry. So
So, ganon. Hindi ka pwedeng umiyak. Make your own history in this world. And the importance of education in the lives of our children and grandchildren and great-grandchildren. Because that will really influence change in our country. And so my next, okay pa ba kayo? Okay na po, ma'am? Okay ra, ma'am? Okay ra, ma'am, pero tulo na sipon, ma'am. And so, my next topic for us to discuss about is the International Criminal Court and what the administration did to President Rodrigo Duterte. Alam nyo, marami ang nagsasabi sa akin, nasaktan talaga sila nung nakita nila na hindi pinalabas sa airport, dinala sa Villamor Air Base at tinulak paakyat sa aeroplano. And he was too weak to run and resist what they were doing to him. Pareho tayo, ma'am. Noon, ma'am. Masakit talaga noong nakikita ko yung ganon. Not because, ma'am, anak ako, ma'am, ha? But because I am a lawyer. And I knew that what they were doing was wrong. Because they were supposed to bring him to a local court, to a Filipino court. And then they were supposed to present the diffusion notice. There was a diffusion notice from the ICC to the Interpol directly to the Philippine National Police. So, ang dapat nilang ginawa, Rodrigo Duterte, you have a diffusion notice. Let's go to court. And then they should have presented it to the local court. Pero ang ginawa, ano ba ang ginawa? Yes. Forceful taking of a citizen from his country. Kidnap, if you want to use yung mga naiintindihan ng tao na layman's terms. Pero it was called a rendition in international law. Hindi mo pwede, kasi napansin niyo, ma'am, lahat ng mga may death penalty sa ibang bansa, lahat ng mga nakukulong sa ibang bansa, may kaaso sa ibang bansa, at may desisyon na nire-request natin pawiin, i-pardon. Yan. Because you're supposed, as a state, you're supposed to protect your citizens at all costs. Even to pay. Marami doon sa Middle East, di ba? Kailangan mo magbayad ng blood money. Even to pay blood money so that you can take back your citizen. You don't ever take a citizen from his country and submit him to a foreign jurisdiction. You don't do that at all. That is very basic for a government to follow. So yun ang, hindi dahil sa anak ako, ma'am, pero dahil sa abogado ako, naiintindihan ko talaga na mali yung ginagawa. At ang masakit pa, the people who say that they are for liberty, democracy, and the rule of law were celebrating. They were celebrating the rendition of a former head of state. Alam nyo, sa ranking, sa hierarchy, doon sa atin sa Pilipinas, former heads of state, meron yan silang some sort of protection. And we did not see that
in the case of President Duterte. And then we go to ICC. In terms of complementarity, ibig sabihin po ba sila ay isang justice system? Yung bansa natin, Australia and the Philippines, merong sariling justice system. Nakita na natin, bago siya naging presidente, merong investigation, merong hinukay sa Davao City, merong public inquiry na nangyari. Nandun lahat ng mga Davaoenyo, pinatawag, umattend. Pero meron bang kahit isang kaso na na-file dahil sa sinasabi nilang war on drugs o dahil sa DDS? Wala. Naging presidente siya. Tumuloy ang pagtatanong at pagsasabi na merong kamalian na ginawa. Meron bang kahit isang kaso na final sa korte natin? Sa dami-dami ng mga final na kaso from 2016 to 2022, kahit isa, wala. Kahit isa man lang na sabihin natin na biktima ng EJK. Meron? Pero wala si President Duterte. Dahil meron lang nakita na pag-abuso ng mga pulis. Which was properly decided in Philippine courts. Natapos ang termino ni Pangulong Duterte. Wala na siyang power, wala na siyang authority, wala na lahat. Dahil bago na ang Pangulo. Meron ba kahit isang kaso na na-file sa Davao City o kahit saan man sa Pilipinas? Wala. Pero bukas ba ang ating mga korte na tumanggap? Oo. Libre ba sila na tumanggap without undue influence from former President Duterte na tumanggap ng kaso? Yes. Yes. Dahil bukas ang mga korte. So hindi dapat nakikialam ang ICC. Dahil we have fully functioning judicial courts. From the lowest level up to the Supreme Court. Pangalawa, jurisdiction. Hindi na po tayo membro ng ICC. Umalis tayo being a member of ICC in 2017, I think. Hindi ko lang alam kung tama yung number ko, yung year ko. 2017. Kailan sila nag-imbestiga? Nag-imbestiga sila 2 years after ng withdrawal natin sa ICC. Hindi pwede yon. Bakit? Kasi ibig sabihin, pwede ka na mag-imbestiga for all eternity. Kung wala kang period na hanggang saan ka lang pwede mag-imbestiga. And there was a case, a previous case in the ICC na nagsabi ang ICC na hindi na pwede. Dahil lampas na. Kahit hindi man sila member ng ICC, ang Pilipinas, pero lampas na tayo sa panahon na pwede mag-imbestiga. And so dapat ang ginawa ng ICC, hindi nila tinuloy ang investigation, hindi nila tinuloy ang kaso. Pangatlo, kung napapansin nyo, sino lang ba ang kinakasuhan ng ICC? Yung mga African countries. Lahat ng cases doon. Alam niyo ang kasama ni PRD? Mga black na French-speaking. Doon, sa loob. All African countries. Si PRD lang ang first Asian na kinasuhan ng ICC. And so, we ask, bakit walang Western cases? Diba? Dahil yes ma'am, hindi nila kaya. Hindi nila kaya ang mga kahapon lang may binomba na bansa. Diba? Ilan ang patay doon?
Ay, hindi na natin alam. But I'm sure may mga patay doon. And ano ba sinabi ng ICC? Wala. So bakit sila nakikialam sa isang presidente na ginawa lang niya ang trabaho niya para sa bayan? Pang-apat, ma'am, it is clearly politically motivated. Panahon yon ng kampanya. Panahon yon na nagsisimula si Pangulong Duterte lumabas para mangampanya sa kanyang kandidato ng PDP. Pumunta na siyang Hong Kong para sa kanyang mga senator candidates. Meron ng mga schedule at plano sa pangangampanya. At dahil meron tayong insecure na administration na ang gusto gawin ay magturo ng ibang tao sa kawalan at kamalian nila, ay hinila nila si Pangulong Duterte para hindi siya makakampanya para sa kanyang mga kandidato. Para matabunan ang fight ha. At para tanggalon si Inday Sara. Ambot bitaw, ngano? Ay ma'am, wala yung ko kasabot. Ngano si Inday Sara na lang mangyod. Sana po. Tapos pagkahuman, mangutanan na po mo sa beauty secret. Kuan ma'am, Nature Republic na sunblock. Nature Republic na sunblock. Tapos Anessa na powder sunblock. Double sunblock ni ma'am. Kaya abi man guna ko pa, atubangon ko ninyo dito dili day. Daghang salamat ha, kamo di ay nag-atubang sa iya. Double sunblock, Nature Republic, Anessa na powder sunblock. And then, isa po gani niya akong blush on, gani? Nature Republic, ako ang eyeshadow. MAC, ang ako ang lipstick. Nakalimot ko sa brand sa ako ang blush on. Ora na siya. Ako ang kilay, ma'am, kay Kuan. Bobby Brown. Nakatawa ko ba kay kahimablo mo dito sa Kuan, sa Hague. Ana sila kagwapa man ni mo dayo. Unsa man na, ginaunsa man na ni may ungnaw. Ako ma'am, makeup mo ko ma'am. Ino ko sa ilahan ang makeup ko. Mao ni ang ako ang Kuan. Mao ni ang ako ang ginagamit, Nature Republic, Revlon na press powder. Ang ako ang NARS to, gigamit na ko at that time. NARS na blush on, anya, lipstick. Daghan nag-adto og SM. Kaibaw ko ani. Kay ako po nagpapalit ko sa ako ang pressed powder na natural tan sa Revlon. Kaya nahurot naman. So anak ko sa ako ang kauban. Anak ko, palihog ko biya ato dito sa SM, sa Davao. Ato sa SM kay palit atong pressed powder na natural tan. Pag-abot niya dito, ana siya. Atong pressed powder na natural tan, tapos anak kong babae. Daghan ang ngita anak kay tungod kay Inday Sara. Ana siya. Wala na dinhi sa amoa. Yan na siya. Ikaduha, dili tanan naong pwede sa natural tan. Ingana na yun, mom. Ang sales personnel. Yan niana, mo siya nisulti kay para kay Inday Sara. Yan niana siya nga, dili mo ni para sa kuha, para mo ni kay Inday Sara. Ingana, ma'am. Ingon kong katong Revlon na kuan. Tinunod na, ma'am. Wala, binuang, baka na si Mayen. Kung kauban ako. Kanangyo ko sa iya, wala na daw itong natural tan na pressed powder. So, wala ko kasabot nga no, si Inday Sara na lang mangyod ang hinungdan sa tanan. Ang tawag ana sa iya, ma'am, political scapegoating. Kanang magsigikag tudlo, kaning tawhanan ni, para malimtan. Tama ka, ma'am, para malimtan ang problema sa budget,
para malimtan ang blanco sa budget, para malimtan ang mga kinahanglan nila buhaton, pero wa nila ginabuhat, kanang mga ingon anak. And so, si Kateki, ma'am, asa to siya, ma'am, uwi. Naka-off man siya, ma'am. Pero na ako'y kauban diri, ma'am, kanang uncle ni Kateki. Ang tawag nga mo sa iya, kay tigulang naman siya, ma'am, no? Ay, sorry, sir. Katingko ang tawag naman sa iya, katingko. Kaya kinahanglan naman siya o kuan, katingko, para sa mga sakit-sakit. Bawas, ma'am. Siya, ma'am. Kanang murag si Tom Cruise, pero dili. Ay, pasak ba? Ay, ma'am. Ay, sisi, ma'am. Ay, wala mong katawa niya. Buta na nila, ma'am, uy. O, man siguro na sila na. Wala sila nalipay sa ilang trabaho, ma'am. Wala din mo katawa. Ha? Ha? Tawa? Jurisdiction, complementarity, political, persecution, and, ma'am, some sort of discrimination. Because why only Africans? Why an Asian? Why not the Western leaders? Diba? Bakit? Kasi tayo lang din naman ata ang bansa sa buong Pilipinas na kukunin yung kanyang ang tanga. Nakakahiya. Alam mo, nahihiya ako. It's shameful. Because, yes, ma'am. It's shameful because the world was watching and then they were completely taken aback that there is a government who will deliver its citizen to a foreign jurisdiction to be jailed in another country when all of them are getting back all their citizens. So that is the ICC, ma'am. And then we go to the Philippines, our favorite topic. Ang dami-dami nilang sinasabi, napakaganda na ng ekonomiya natin. Tingnan nyo, pababa yung inflation, madaming investments. We are on our way to becoming from a developing country to the next level. Maganda siya tingnan sa papel, It looks good on paper, but you don't see it at all in the everyday lives of the Filipinos. There is nothing happening in our economy. Yung mayaman, mayaman pa rin. Yung mahirap, lalong naghihirap. Yes? The poor is getting poorer. And you know, kapag sobrang dami ng mahihirap, tumataas talaga ang krimen. Because the lure of easy money is tempting them every day. Kaya dumadami ang scammer sa Pilipinas. Mag-ingat kayo, mga kababayan namin earning in dollars, because target kayo ng scammers. Investment scam, tech scam, lahat na even fellow Filipinos scamming their kababayan. Drugs, petty crimes, lahat yan. Informal settlers. Nakikita natin yan. Huwag na tayong lumayo, ha? Para,
makatotohanan yung example ko. Doon na lang tayo sa bahay namin at yung kasama namin sa bahay. Yung kasama namin sa bahay ay mas mataas pa yung sweldo nila sa kung ano yung required ng batas. Sa atin, sa kasambahay, they're not part of minimum wage. Pero, ang sa amin, sa bahay, more than minimum wage ang binibigay namin sa kanila. Dahil nakikita namin yung pangangailangan nila. Nagpapaaral ng anak, nagbabayad ng kuryente, nagbabayad ng tubig, kasi nakikita din namin yung kuryente, yung bill ng kuryente namin, yung bill ng tubig namin. Nakikita din ng asawa ko yung gastos sa grocery. So, ibig sabihin, ganun din yon sa kanila, sa mga kasama namin. Pero, kahit na more than minimum wage pa rin sila, naghihirap pa rin yung pamilya nila. Pag tinatanong ko, ano ba ang problema? Ang lagi nilang sinasabi, sobrang mahal ng mga bilihin. Sobrang mahal ng bigas. Yan ang laging sinasabi sa akin ng mga kasama namin sa bahay. In fact, yung mga kasama namin sa bahay, pag sinasabi ko, kasi dalawa doon graduate na ng college, ma'am. Nag-aaral sila. Pumasok sila sa amin, nag-aaral sila, graduate na sila ng college. Dalawa doon. Dalawa doon, natapos sa alternative learning system. So, meron silang equivalency for fourth year high school. Pag sinasabi ko yung dalawa, ma'am, maghanap ka na ng trabaho, day. Kay, magsige na lang ka, kauban sa balay, dinhi, wa na kay ginabuhat. Dagko na kay akong mga anak, ma'am, sa tinuod lang. Ang ako ang anak, 17 years old, 12 years old, ug 8 years old. Kinahanglan pa ba na og assistant? No, di na kinahanglan og assistant because we want them to be independent. Pero ang ilang mga kauban, ma'am, dili manghawa. Anak ko, pag-apply na sa barko, sa cruise ship, pag-apply na sa hotel, because they're both graduates of HRM. And what do they say? Dili rami kay mas dako pa amo ang sweldo din kay kontra sa magtrabaho mi din sa Mandaya Hotel. Dili pa din nga na, ma'am, oy. To the point na ang isa niingon siya, pwede ko nimo i-adapt na lang, mahimo na lang kung Duterte. So, wala na siya ginabuhat yun, ma'am, sa tinuod lang. Kanang makita ninyo sa social media, si Inday Mina, wa na na'y ginabuhat, ma'am. Kay dagko na akong mga anak, pero di yun siya manita og trabaho, kaysa mo to siya maglisod. Kung manarbaho siya. Kahit mahal daw kaayo ang panaliton. O niya, kinahanglan niya suportahan iyahang mama, iyahang papa, o iyahang mga igsuon, iyahang mga manghod. So really, good on paper, but nothing at all on the ground. Utang ng Pilipinas. Magkano na po ang utang ng Pilipinas? 16 trillion. Yes, 16 trillion ang utang ng Pilipinas. Pero, at yan ay mamanahin ng mga future generation of Filipino. O yan ka ng future, ma'am. Dari lang sa takaron. Pero, bakit hindi natin nakikita? Mag-utang, ganito, example ha. Mag-utang ako. Kasi gagawa ako ng railway system from Tawi-Tawi to Apari. Diba?
magutang ako ng ganyan. Understandable. Kasi hindi mo naman yan kukunin sa sariling budget. Diba? It has to be a foreign-funded project. Pero bakit 16 trillion ang utang natin? And wala din tayong nakikita. Nasaan ang inutang? Kasi dapat pag nagutang ka, may nakikita ka. Alam nyo, noong papunta kami dito, nagsakay ako ng Philippine Airlines. Tapos, sa Philippine Airlines, nag-advertise doon sa kanilang screen ang New Star Hotel. Tapos, doon sa ad nila, merong mga tourist spots ng Pilipinas. So, iba-ibang tourist spot. Pero sobrang nairita ako, hindi sa New Star Hotel, pero sa isang portion ng ad. Kasi, nakalagay doon, sa Tacloban daw, anong tourist spot niyo doon? Diba? Ano man? San Juanico Bridge. Tourist spot daw ang San Juanico Bridge. Alam niyo ba gaano kahaba ang San Juanico Bridge? 2.6 kilometers. Sobrang irritated ako. Paano naging tourist spot ang 2.6 kilometers na bridge? Ang bridge sa China, papunta sa Shenzhen, papunta sa Macau, papunta sa Hong Kong. Gaano kahaba? 264 kilometers. Yun ang tourist spot. Yun ang modernization. Yun ang infrastructure. Hindi ang 2.6 kilometers na San Juanico Bridge na ngayon, nagkakagulo pa paano ayusin. Diba? Hindi ko alam bakit hindi nakikita yon ng administration. Hindi tourist spot ang 2.6 kilometers. Ang 264 kilometers, yan ang tourist spot. Umutang ka, gumawa ka ng 264 kilometers na tulay sa Pilipinas. Kahit hindi nagkailangan ng tulay, gawan mo ng tulay. Kasi 264 kilometers yan. Tulay, tulay, tulay. Diba? Cagayan de Oro, to Siquijor, to Dumaguete, tulay papuntang Cebu, Cebu papuntang Bohol, Bohol papuntang Leyte, Samar papuntang Bicol, yan. Romblon papuntang Marinduque, Marinduque papuntang Batangas. Ala, tulayan mo yan lahat. Yan ang tourist spot. Tapos ayun ako Philippines, Pagtaon. the country of bridges. Yan ang tourist spot. Huwag niyo akong bigyan ng ad ng Pilipinas at sasabihin ninyo sa akin, tourist spot ang 2.6 kilometers. We're living in the 1970s. Diba? Ekonomiya, maganda sa papel. Utang, na wala tayong nakikita kung saan napupunta. Isa pa yan, ma'am. Budget na hindi mo alam kung saan ginastos. Napupunta sa ayuda na napupolitika. Diba? Bakit? Yung pagkahuman ako, nga nag-Nature Republic na tanglak ilahang sa ninyo. Waman lang gani sila kakita, waman lang gani sila nakareklamo, ngano ingana inyong ad. Pagbuhat mo o tourist spot na 2.6 kilometers. Huwag mo na ulaw sa China? Lingon po ng China, oy.
Maula po ni sa Pilipinas, uy, kay 2.6 ang ilahan tulay. I don't know, I do not understand. Why? Why? Foreign policy. It is stated in our constitution that we should have an independent foreign policy. That do not lean to a foreign power, that do not favor US or do not favor China. Yan na lang ang example natin kasi yan naman ang reality natin. Yung gitgitan ng US at China. We already won in the arbitral award. We already have an award from that case that we filed with using the UN Convention on the Law of the Seas. Nanalo na tayo dyan. Alam na ng buong mundo na sinabi sa arbitral award sa Pilipinas yan. And therefore, the only thing that you need to do is force the recognition and the implementation of the award through diplomatic channels. Hindi yung kikilingan mo, tama ba ang Tagalog ma'am? Kikilingan mo ang isang foreign power, papapasukin mo ang mga missile ng foreign power sa bansa mo na alam mong kinaiinisan noong kalaban niya na wala ka namang kinalaman sa gitgitan nilang dalawa. That is not independent foreign policy. Yung problema natin sa West Philippine Sea do not make up our entire relations with China. And so therefore, there is no reason for you to lean towards the US. You have to always stay in the middle because you are not a part of the bigger conflicts. You always stay in the middle. You are friends with US? Yes. You are friends with China? Yes. And why not? Diba? And we are friends with Australia. We have very good bilateral relations with Australia. In fact, we want to take it to the next level and forge stronger ties with Australia. And not just Australia, with other countries as well. So, I do not understand why is our independent foreign policy lost in the discussions. Dapat niyan, kaibigan mo lahat. Huwag kang kumampi. Dahil hindi mo naman problema ang problema nila. Hindi mo naman away ang away nung isa. Saan mo gagamitin yung missile? Sino ang gigira sa Pilipinas? Diba? Dapat yan, balanse lagi yung foreign policy. Ito, sinabi ko, kanento ko sa inyo kanina, di ba? Anong sinasabi ng kasama namin sa bahay? Mahal kayo ang panaliton. The basic goods, the prices of basic goods are increasing and very expensive. It is not affordable to ordinary Filipinos. That is the problem. And the other problem is, there is no food security plan at all for the Philippines. We have been importing food from other countries. And there is no plan
a long-term plan on how we can be self-sufficient in terms of food for everyone. We don't see that. Alam nyo ba na wala nang magsasaka ang Pilipinas? Dahil sobrang magastos. Grabe ka, ma'am. Mga vlogger na lang daw ang nasa Pilipinas. Ano daw magsasaka? Uy, ma'am. Sandali meron ako nakita na content. Magsasaka siya pero pinapakita niya kung ano yung buhay magsasaka. Meron. Ay, nakita nyo? Sobrang kawawa. Meron. Nakalimutan ko lang ang kanyang nakalimutan ko yung niya. Nagluluto siya para sa mga anak niya bago siya musaka sa Ganyan. We don't take care of our farmers. We don't have a food security plan. And it's already the midterm of this administration with no plans of doing plans, of creating plans, nothing. Puro drawing ang tanan. So, pag-gira na, man tayo labot no, sa gira sa China o sa Amerika, pag nag-apil-apil man ta, bida-bida. Apil-apil man ta, pag-gira na, Sa ilang ang tuklan pinakaunang mawala na, pagkaon man. Diba? Unsaon na lang, nga. Pasmo. Diba? Mga pangas na pasmo. Mga ganyan. Ay, okay ra ko, ma'am. Kabalo ka, ma'am. Inaani po lang akong vitamins. Akong regimen sa vitamins, ma'am. So, I'm okay. Sa ganitong ato ganing gipalit nato sa Hague. Uy, ako ra ba'y nipalit ato? Basta for memory and concentration, curcumin and unsa ganing ginger, ma'am, kanang isa. Turmeric. Yes, that one. And then the other one is calcium, magnesium with vitamin K and vitamin D. 2 tablets a day. Ang turmeric, 1 tablet a day. And then calcium, magnesium, vitamin K and vitamin D, 2 tablets a day. And then hair, skin, and nails with collagen, 4 tablets a day. Yes, ma'am. Wala ko fish oil, ma'am. Should I? Take fish oil? Take fish oil. EPA and DHA, no? Wala ko ano. Mahal mo gudang umakor, ma'am. Uy? Mahal ang umakor, pero sa si hair, skin, and nails, okay na, no? 3 tablets, 4 tablets a day. Wala ko fish oil. And then, so ka na. And then ako maintenance, ma'am. Kaya kusog makay kumukaon, no? I'm sure napansin na ninyo sa akong lawas. So kay kumukaon. So, uncontrolled na ako ang triglycerides. So, na ako'y 1 tablet, combined na siya. Rosuvastatin and fenofibrates. Combined. Rosufen. High blood, ma'am. Wala ko, ma'am. Kaya ka nang nag-practice yung ko o kuan, ma'am. Inner peace. Relax lang tayo. Hindi na tinuod, eh. Gusto ko kanaan lang. Imagine ka, maglingkod ka lang sa flight, o niya pagkaw man ang imuhang kaatubang Tacloban, saan mo ni ka, please? Sa inner peace ni mo, oy? Punta sa flight, no? Kay ka na kay inner peace, kay ka na, wag mo kay buhaton. Matulog raman ka. Pag-ana ni mo, hulo, to respect to princess ka mo. Ana ko ng China. I'm sorry, Philippines. Hey, asa pa to, ma'am? Wala ko yung B-complex, ma'am, kay makatambok daw. Ana ang wala ko, B-complex and fish oil. Wala ko.
heart? Okay naman akong heart, ma'am. I-check sa na ako, ma'am. Ay, wala na day ko'y heart, ma'am. Sobra nilang daog-daog sa kuha, ma'am. Wala na ko'y heart. Asan ako sa ko istorya? Ang atong nasod. Oh. Ambot, nga na lang taan ipag-abot sa gira, ma'am. Problema natin, ang healthcare system natin, ang infrastructure development natin, ang food security natin, ang agriculture natin, ang education natin, yung apat na yan, ma'am, napakalaki ng pagbabago kung maayos natin yung apat na yan. Ang problema natin, ang inaasahan lang natin, yung dollars ninyo. Totoo yan, ma'am. We are really very dependent on the remittances of Filipinos abroad. Yan ang nagpa-prop up ng economy ng Pilipinas. Kaya, nagpapasalamat kami sa tulong ninyo, sa mga kamag-anak ninyo, sa pamilya ninyo, at sa investments ninyo sa Pilipinas. Malaki ang pasalamat namin, pero mali din na umaasa lang sa padala na ng Filipino community na dollars doon sa ating bansa. And we are not climate resilient at all. Wala tayong preparations for climate change na sigurado ako makaka-apekto talaga ng malaki sa atin doon sa Pilipinas. And we are not prepared for global shocks. Pansin nyo, walang ginawa ang Pilipinas sa tariff restrictions. May narinig ba kayo na ginawa natin? Wala. May narinig ba kayo na preparation natin sa effect ng Iran and Israel conflict? Hindi daw siya makialam. Ayaw niya makialam. Bahala na daw ang OFW. Napakalaki ang kailangan natin gawin. Ayun ninyo gitudlo si Inday Sara, ha? Kisa ganito ganina si gitudlo, ha? Imuha ng mamana. Uy, ma'am, excuse me, mamana nato ni tanan. Ako lang kaday ang Pilipino, ma'am. Excuse me, mama. Dili ito mag-dual citizen na mo, di na mo Pilipino. The problems of the Philippines are still your problems. And we need to come together to see a better Philippines. So, nanata sa future. Okay. Kunya na ma'am. Kunya na ng 2028. Ano pa? Kunya na ng picture. Mutindog ko din hanto doon yung gabi. Mag-picture lang mo tanan. Sa mo ba? Kaya nagtrabaho pa ko ba? Unsa man nato ang buhaton sa ICC? Unsa may hangyo na mo? Unsa may mabuhat ninyo? Yes? Paunsa nato siya mapauli? You convince the governments of Australia, because Australia is a member of the ICC, to look into the case of President Duterte and the injustice that he is receiving, that he's been getting from the ICC. Imagine mo, detained ka and you have no options for bail. You only have interim release, which is subject to the approval of the court. Maugani, ma'am. That is why I'm telling you, you talk to the government of Australia. Come together. Sit down. Come up with a position paper. Bring his case to the local Australian media. Bring his case to the global community through your social media accounts.
That is what we need to do for the foreign governments. Maliit lang tayo na bansa, pero sabi nga nung kausap ko kagabi, pag ang mga Pilipino sa buong mundo hindi magtrabaho ng isang araw, mapalong ang tibuok kalibutan. Diba? Maliit tayo na bansa. Thank you, sir. Pero, gamay pero makapuling. Gamay pero yayay. And then what can we do for our country? Madami pa tayong, huwag tayo tumingin na, sa 2028 na lang, sa 2028 lang, tapos nag-give up na ko ngayon. Nag-give up na ako. Hindi pwede. Diba? Kailangan natin sabihin, saan ba ginagamit ang budget? Kasi gusto namin makita. O doon ba sa kalsada? Bakit lubak-lubak? Pangit ng pagkasemento ng kalsada. There must be something wrong. Sementado ang kalsada pero makuhaan ang buntis? Napati nga na nga semento nga. Isemento na, di-asfalto na, pero bako-bako gihapon. Diba? Highway. Agi ang kanang nagsakay nga buntis. Dire. Buntis pa siya. Pagkahuman niya sa lubak-lubak na highway, nanganak na siya. Diba? At, wala pa, sir. Padayon gihapon ang discussions sa kaso questioning the blanks in the budget, pero sige gihapon gamit sa kwarta. Wala mo tayo problema sa paggamit sa budget, basta makita lang nato sa gigamit ng budget. Pili nang nahurot na lang sa ayuda o na magic na kung asa. Yes! Nagbenta ng gold. Lahat ng bansa, gaimbak ng gold. Tago ng gold. Awas-awas na ang ilang gold reserves. Ang Pilipinas, nagbaligya og gold. At tingala po na sila ang nagtanaw sa tuwa ba, ang Australia, saan sa mali sila? Namaligya man. Diba? We are not prepared for climate change. We are not prepared for war. We are not prepared for global shocks. Because there is no plan at all. There is no vision at all. I've been a member of the cabinet. And there was no direction at all. So we need to come together and push for the administration to give what is rightfully for the country. Ano yun? Food security, infrastructure development, healthcare. Alam niyo ba na ang PhilHealth hindi lahat under sa PhilHealth, hindi lahat covered sa PhilHealth. But more than that, ilan lang ba ang nakukuha sa PhilHealth? Ako, naoperahan ako, kay gikulam ko. Parang? Nakoperahan ko din naman, kay gikulam ko. Sige, may minuang. Diba lang kalimot lang ko sa kang numbers ba? But I think, kuan to siya, wala siya kabot og 1 million mga 900 plus thousand siya ang ako ang kuan operation.
Ganito na sila gibutang na titanium. Sa ako ang liog. Kita mo anang tanang mangkukulam at tusok-tusokon ang dal. Ang katong mangkukulam, diri sa liog niya, si anak-anak, oh. Tado ako ang liog. So, no, dito ko sa PhilHealth. So, maningay kong PhilHealth, kaya diba, kada bulan magsigig deduct ng PhilHealth. Yes, automatic. Di na daw ko pwede kaya na-hospital man ko before ko na-operahan. So, nag-claim ko og PhilHealth dito. Unya, pag katunga ko anang operation yun na tinuod, pila to? 18,000 siguro to. 18,000. Ana lang ang deduction sa PhilHealth. And nag-contribute ko since 2007. Katong nagsugod ko og trabaho. So almost 20 years na ko sa PhilHealth na sige og contribute. I can forgo 18,000 sa PhilHealth. Pero the people who do not have the means to pay for their hospital bill cannot forgo 18,000. Balo mo sa mo ang opisina. People come with 1.5 million, 3 million na bill. And then they have to go around offices. They have to go to DSWD, to congressman, senator, to OVP, to PCSO, to PAGCOR, requesting for assistance. Na pobre na ang pamilya, napuno na sa utang. Because there is no proper healthcare system. Yan. So ano ba ang dili ma'am, tungod ni siya sa ako ang kanang GERD na acid gani. Karat siya sa ako ang tutunlan. Ibalo ba mo? Pag matulog ko, adlaon, ingon ko sa kong mama, ginakulam na pod ko ni Lisa mo. Magigda ko. Nakalit lang kay kana ganing acid. Sa balik tanan, niya. Sa dinli mo ko siya sa imong chest, dire. Oh, heartburn ba tawag ana ingon nila GERD daw, acid reflux. Tapos sa anak ko sa ako ang kauban. Kabalo mo, ang problema gid nako no kaya nga ako ang acid reflux. So sa kay hinungdan ani no, ana itong ako ang kauban kusog maguga mo kaon. Pag kusog ka mo kaon, mag-overwork ang emuhang tiyan to digest. So mudaghan ang acid. So dapat daw dili ka mo kaon og daghan bago ka matulog. Mo na iyahang ingon. Pero ang nadunggan lang nako, ma'am, kusog daw ko mukaon. Yes, we have to come together to serve our country, to work for our country, to make plans for our country, and to make sure that we have a country to give, to live with our children. And we all know what we want to see in our country. And we must make sure that the government does the work and performs accordingly for a better, brighter, and more prosperous Philippines. Patuloy nating mahalin ang Pilipinas. Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Shukran. Vice Presidente!